Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong katahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, 'Halika't aalisin ko ang puwing mo,' gayong katahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na katahilan at sa gayoy makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alisin mo muna ang puwing na katahilan at sa gayoy makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Bakit tila nasanay na ang tao na makita o punahin ang kahinaan at pagkukulang ng iba? Marahil ay hindi naman talaga ang mga mata ng tao ang may problema. Kung tutuusin, hindi lamang naman ang pagkakamali ng iba ang maaaring makita ng ating mga mata. Nakikita rin naman natin ang maraming kabutihang ginagawa ng iba. Sa kasamaang palad, ang mas madaling mapansin ay ang pintasan ng ating kapwa. May mga pagkakataon pa nga marahil na sa magandang ginagawa ng iba ay pangit pa rin ang ating nakikita, sapagkat nagagawa pa ng iba na pag-isipan ng masama ang mga gumagawa ng mabuti at tama. May isang pari na nagsabi na kung ano raw ang laman ng puso ay siya ring makikita natin sa ginagawa ng iba. Kung marumi ang kalooban mo, maaring mahirapan kang makita ang kabutihan ng iba. Kung malinis ang puso mo, sinabi nga ni Jesus na makikita mo ang Diyos. Kaya pala ang mga bata ay walang iniisip na masama kahit sa maling ginagawa ng matatanda. Malinis kasi ang kalooban ng isang bata. Ang tao habang bata mapagtiwala. Ang tao kapag tumanda, nagiging mapaghinala.